Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 29, 2025, Lunes, at tayo po ay nasa ikalimang araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 3 to 11. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa'y. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. 5 araw po ang lumipas na mula ng ating pong gunitain at ipagdiwang ang pagsilang na ating pong Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, muli sa pagpapatuloy, ngayong Lunes, lahat ay magbabalik na sa kanilang mga trabaho, mga estudyante, balik na rin sa kanilang mga eskwelahan. Parang babalik tayo. Pero maganda pong matanong ay kung ano bang natutunan natin sa nakalipas na araw. No? Ano bang natutunan natin na muli nating ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoon. Dahil talagang hindi lahat po ng nagdiwang nung ng Pasko, kumain, nagparty, nakipag-exchange gift, nanghihingi ng regalo, ay sumusunod sa Diyos. Kaya nga sabi dito, hindi lahat ay kumikilala sa Diyos. Marami nga po, minsan sinasabi natin, ayaw kumilala sa Pasko, pero humihingi at tumatanggap ng mga regalo. Ang dahilan kung bakit merong Christmas bonus ay dahil kay Kristo. Pero ayaw naman kilalanin si Kristo. Marami nga matapos matanggap ang mga bonuses o mga regalo, nakalimutan namang magsimba o sinadyang hindi magsimba. Ito na nga lang yung panahon, para walang pasok, makasama ang pamilya na magsimba, pero kinaligtaan ang napakahalagang araw nito. Kaya sabi nga dito, baka niloloko lang natin ang ating mga sarili. Akala natin tayo ay nasa liwanag, pero yung pala ay nasa kadiliman pa rin tayo. Pero tandaan nyo po, isinilang si Kristo para maghatid ng liwanag at dalhin tayo sa kaliwanagan. Kaya huwag nating kakalimutan ang mga aral na itinuturo sa atin kung sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.